Sa delatang ito, pantay-pantay ang lahat. Lahat tayo kumakain ng sardinas. Masarap galing sa lata, pero lalo na kapag iginisa. Kapartner ng sinangag, original man o yung hot. Ang Zamboanga City ang itinuturing na sardine capital of the Philippines. Sa pagawaang ito, umaabot sa 8,000 mga banyera ang isinasardinas nilang tamban o yung klase ng isda. Kalimitan, ginagawang sardinas. Mumurahin itong klase ng isda, pero wag ismuli dahil ito ang bumubuhay sa marami sa atin. Ang tamban, madali raw iproseso kumpara sa ibang klase ng isda. Ipasok lang sa makina, paglabas, tanggal na ang ulo at buntot. Isiksik sa lata. Dagdagan ng tomato sauce. Iluto sa higanting pressure cooker. Voila! Sardinas! Dekada 90 nung nagtayuan ng mga paggawaan ng sardinas sa Zamboanga City. Buhay na buhay ang industriya ng sardinas. The economy is looking at opportunities how we can create more jobs, earn more income. Si Aldrina, sa hirap ng buhay, ang kanya raw pamilya parang sardinas. Siksikan po kami sa isang kwarto. Separate lang yung kapatid namin na lalaki. Yung parents ko nasa sala lang po. Ang hirap nung income dati. May mga times na yung wala kaming ilaw, wala kaming tubig. Noon yon, dahil sa pagsisikap, ang dati tagahiwa at tagalata ng sardinas na-promote na pagtapos ang mga anak, nagkakotse. Pinagtulungan namin yung bahay namin para maayos. Blessing na siguro sa God. Pero kahit nakakaangat-angat na, paborito pa rin daw niya ang sardinas. Lasang-lasa ko yung sardinas, pati hindi obvious na may malunggay siyang lasa. Talaga nga namang sa sardinas, lahat tayo pantay-pantay ang gutom. Pwede kasing kainin ng mga nagigipit, pati na rin ng mga nakakaluwag. Ang hamak na sardinas, pwede kasi i-level up, pwedeng gawing tart at chorizo. We innovate it para ipasali sa competition. In-announce sa eskwelahan na kami yung nanalo na champion sa Sardines Festival. Tamang-tama lang yung texture niya. Sakto lang yung alat niya, sir. Pero ang una talagang sumikat na sardinas ng Zamboanga del Norte, partikular ng siyudad ng Dipolog, Spanish sardines. Imbes na kamatis sa corn oil o olive oil, ibinabad ang sardinas. Sana oil. Si Doña Concepcion Macias ang pinaniniwalaang isa sa mga naunang nagdala ng Spanish sardines sa Pilipinas. Nung nakatikim, gusto nilang magtanong kung saan ba pwede makabili. So yun parang nag-start yung idea na baka pwede rin i-gawin. Sa paggawa nito, iprinito muna ang isdang tamban bago ibinote at mano-manong pinapaliguan ng corn oil. Sa ngayon, parang combination kasi ito labor intensive para makatulong pa rin kami sa local community. Pero totoo bang sa mga mangyan, ang sardinas hindi lang pagkain, kundi status symbol din? Ubus na yung lata. Ang pinakantira na sauce, ilalagay sa buhok. Status yun sa kanila. Yun yung ipaamoy nila dun sa mga kasamahan nilang babalikan nila sa kabundukan o dun sa tribe nila. Sa ngayon kasi more civilized na sila, yung mga sinauna, nakakagawa pa niyan. Pero yung mga kabataan ngayon, kahit ano nakakain na kasi nila eh. Sa Pampanga
Pampanga naman, dahil sardinas ang madalas na natatanggap na relief goods tuwing may kalamidad, nakaimbento sila ng luto nito na may sabaw na hinaluan din ng dahon ng ampalaya. Nung natikman nga raw ito ng dating gobernador na si Lito Lapid, bigla daw itong napasampi ng Kapampangan expression na taksyapo. Sabi niya, taksyapo, ang sarap-sarap eh, sabi niya. Lalo na kung umuulan, taksyapo. Kaya naman ang sardinas recipe ito, tinawag nilang sabot taksyapona. Dahon ng ampalaya, nakakadagdag ng lasa at linamnam doon sa sardinas. And at the same time, nababawasan niya yung amoy at yung lansa. Taksyapo, ang yaman na. Si Lord G naman, ang sardinas, ginagawa niyang sinigang. Kinento sa akin ng mga lola ko, niluluto nila yung sinigang na sardinas every time na merong calamities na dumarating. Perfect. Kung pagkain ng masa ang turing sa sardinas, sa restaurant na ito sa Cavite, ito'y pinasosyal. Sardine Alugbati Quiche. Anyone? May event dito sa Tagaytay. Challenge ako na to come up with a lowly dish. So naisip ko, alugbati with sardines. Why not make it into a quiche? Mabusisi ang pagluto nito. Inaabot ng hanggang 2 oras bago maluto sa oven. Pwede na natin siyang ibalik sa oven and wait for another 45 minutes. Masarap siya. Lasahan ko yung sardinas niya na may alokbate. Pero hindi lang tamban ang ginagawang sardinas. Ang heirloom recipe na minana pa ni Rhea Santiago sa kanyang mga magulang, sardinas na bangus. Mula sa kilalang pamilya ng mga Santiago sa showbiz, si Rhea. At kahit iisa lang ang sinusunod nilang secret recipe, iba-iba pa rin daw ang panlasa ng kanyang mga kapatid na sina Raymart at Randy Santiago. Para kay Rhea at Raymart, saktong anghang lang ang timpla. Pero para kay Randy, kailangan yung umuusok daw. Mama Leagues originally is from my mom. Pinare-regalo niya for Christmas. The usual ang nireregaluhan niya yan was former President Joseph Estrada and Tito Rani FPJ. Paborito nga raw itong baunin ng kanilang mga kaibigan na nangingibang bansa. One of the reasons bakit masarap ang mamaling sardine is because of this special blend oil. Recipe ni Mother to. Masarap siya, kaya okay siya sa mga pang-ulam-ulam. Mayaman ito sa protina na kailangan ng katawan. Bukod dito, meron itong kaunting omega-3 fatty acid. At the same time, kung halimbawang laging sardinas, di ba mataas ito sa sodium. So ingat sa pagkain ito yung mga kapuso natin na mataas yung blood pressure o yung may hypertension. Ganon din sa mga taong may gout, kidney problems at saka sakit sa puso. Hindi na siguro mabilang kung ilang beses tayong itinawid sa gutom ng delatang ito mula sa mga kalamidad o panahon ng taggutom. Kahit saan, kahit kailan, pwede itong kainin. Walang pinipiling panahon. Ang gutom, solve na solve! Para po sa reaksyon sa istoryang ito, tweet na gamit ang hashtag KMJS. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.